Okay, so syempre nung previous na meeting sa pinag-aralan natin yung concept ng electric charge. Yung nag-solve tayo ng problems sa electric charge. Sa concept na yon last week and then pinagpatuloy natin yung discussion sa idea ng electric field. Okay, so sinasabi natin na kaya na-figure out ng isang charge na present yung ibang charges kahit na gaano sila kalayo ay dahil sa electric field na ito. And yung electric field na to is analogous dun sa gravitational field. Okay? Kaya nararamdaman ng Earth na merong ibang planets ay dahil meron tayong gravitational field. So, yun yung physical significance ng electric field na yan. At ngayon, or since last meeting hanggang ngayon, ang gagawin natin is mag-solve tayo ng problems related sa kung paano hanapin yung electric field due to certain charges. Now, before the break, ang mga problems na isosolve natin or sa first half ng lesson today, mga problems na isosolve natin ay tawag dito, problems where you need to find yung electric field due to point charges. Okay, so in other words, individual charges. But then there are also tawag dito sources of electric fields na hindi point objects. Kundi for example, a straight line or a tawag dito a loop, okay, or a disk. Okay? So, yon hindi na sila individual, hindi sila discrete charges, kundi continuous na sila na distribution of charge. Okay, iti-treat natin sila as a continuous distribution of charge. And in that, tawag dito, and the way we do mathematics for continuous charges ay integration. So, medyo light pa yung math dito ngayon, pero after the break, mag-integrate tayo. Okay? Mathematical integration, ibig sabihin. So, during the break, kumain kayo mabuti. Okay? Or uminom ng kape or kung ano man kailangan nyo para ganahan kayo sa second half. Okay? Okay, so itong problem na ito, okay, is tawag dito, involves 2-point charges. Okay, Q1 tsaka Q2. Yung Q1, okay, makikita nyo dito sa baba, okay, ay positively charged at yung Q2 makikita niyo dun sa kabilang side okay, ay negatively negative charge. So ito yung Q1 at yan yung Q2. Okay. Yung Q1 at saka Q2 both have magnitude charge charge magnitudes na 12 nanocoulomb. Okay, and they are separated na 0.100 meters apart. Okay, as shown in the figure. Okay, now introduce lang natin yung concept ng ng electric ng electric dipoles. Okay, so ang tawag diyan pag meron kayong point charges with equal magnitude pero opposite signs ay electric dipoles. And electric dipoles are tawag dito abundant pagdating sa nature. Kaya pinag-aaralan yung ganitong concept. Okay, like for example sa water. Okay, tawag dito, yung water is actually behaves in the same way as how electric dipoles behaves. Okay, so yun. So magandang pag-aralan din itong concept na ito, itong idea na ito. Okay, so in addition dun sa well, ang problem dito is that kailangan natin hanapin yung electric field due to these 2-point charges at specific points. So, ito yung point A. Ano daw yung electric field at point A dahil sa Q1 at saka sa Q2? Okay. Ano yung electric field at point B dahil sa Q1 at Q2? At ano yung electric field sa point C dahil sa Q1 at Q2? Okay? So, yun yung task dito sa exercise na ito. Okay. Meron ka bang isa-submit? May isa-submit ka ba o nag-submit ka online? Is na-submit ko online. Okay. Anong name ulit? Barbosa. Aiden, no? Ay, Aidan. Aidan. Okay.
Sige. So start tayo saan? Alphabetical o random? Boring ang alphabetical, di ba? Start tayo sa letter B. Letter B, asan ang letter B? Dito. Okay. At point B, ano yung electric field dyan? So at point B, what is the electric field? Okay. So kunin muna natin yung electric field, okay, due to charge Q1 and then yung electric field due to charge Q2. Okay. So anong expression for the electric field? K Q over R squared. Okay? Yung magnitude is KQ over R squared. And if we want yung Q1, nilalagay natin dito is KQ1 over R1 squared. Okay, ilalagay ko yung R1 kasi R2 is different from R1 kasi yung Q1 is actually closer to point B than Q2. Tama? Tama? Okay. So, dito, ano ang magiging, kailangan natin yung figure, no? So, ano ang K natin? It's 9 times 10 to the 9 coulomb, Newton meter squared per coulomb squared. Tapos ang Q1 ay 12 times 10 to the minus 9 coulomb divided by, ano yung R1? Ano yung R1? Okay, it's 4 centimeters or 0.04 meters squared. Okay. So, E1B. So 6.8 times 10 to the, so in E1 is 6.8 times 10 to the 4 Newton per coulomb. Okay. Ano yung direction ng electric field dahil sa E1? Okay. Medyo vague yung outward. Specifically, dahil meron naman tayong coordinate system, 'di ba? So we describe yung direction in terms of the coordinate system. Okay? Siyempre titignan niyo muna yung charge. Ang charge ay positive. Yun yung ibig mong sabihin na outward, ano? Okay, so outward from away from the charge. Okay, pero at point B, anong direction ngayon yung electric field dahil sa charge Q1? To the, ba? Sabi ni Biancy, kilala niyo ba si Biancy? Yes, sabi niya to the left, di ba? To the left. Okay. So, towards the negative I hat. Tama? Masyado ba maaga para sa jokes? Okay, sige. Demanding. Okay. So, E1 is equal to 6.8 times 10 to the 4 Newton per coulomb, and then ang direction is negative I hat towards the negative x-axis. So, tignan naman natin yung E2 ngayon. Ang E2 is KQ2 over R2 squared. So, 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per coulomb squared. 12 times 10 to the minus 9 coulomb divided by, okay, gaano kalayo ang point B from Q2? Zero point. So meron tayong 4, di ba? And then may 6, tapos may 4. So ilan lahat yon? From grade 1, 4 plus 6, 10 plus 4. Sagot nyo rin, parang grade 1, di ba? 14 centimeters or in meters, ilan yon? 0.14 meters squared. And so yung E2 ngayon ay may magnitude na, sorry, hindi E2 dapat yan, kundi, tama, E2. Okay, E2 dahil sa charge, at point B. So E2 ay may magnitude na 0.55 times 10 to the 4 Newton per coulomb. Okay, anong direction ng electric field? So ang Q2 is negatively charged. So anong direction ngayon ng electric field? It points towards the negative charge, right? So at point B,
anong direction? Towards the positive I-axis, to positive X-axis. So, positive I hat yung ilalagay natin dito. So, at point B, yung electric field is E1 plus E2 equal to 6.8 or negative 6.8, di ba? Okay, times 10 to the 4 Newton Coulomb, negative I hat yan, plus 0.55 times 10 to the 4 plus 0.55 times 10 to the 4 Newton Coulomb positive I hat. So, ang EB ngayon ay equal sa 6.2 times 10 to the 4, ano na yan, rounded up na yan. Newton per Coulomb and then negative I hat. Okay? Okay, so yan yung electric field at point B. Yes. We just make it negative. Yung alin? Oh, okay lang naman. Oh. Pwede nyo namang i-move yung negative sign anywhere. Nilalagay ko lang yan dyan para clear na yung negative sign is associated with the direction. Okay? Pero pwede nyo ilagay, wala namang problema kung ilagay nyo dyan yung 6.2. Kung saan kayo masaya, di ba? Yan. Masaya ba kayo dyan? Yan, nilagay ko na. Okay na? Okay, sige. 6.2, syempre. Okay. Okay, so tignan natin at point A. At point A, so yung electric field, okay, at point A ay equal sa electric field dahil sa charge 1 plus electric field dahil sa charge 2. Okay, so dinidiretso ko na. Okay lang ba ito? Diretso ko na. 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per coulomb squared. Yan ay common sa kanila. So ang E1 is Q1 which is 12 times 10 to the 4 Newton per coulomb divided by ano ang R1? Okay, R1 at point A. 6 centimeters. Okay, distance siya from charge Q1 to point A. Okay, so 0.06 meters squared. At anong direction? Q1 is positive. Okay, so papunta sa right, di ba? So ang direction ay positive. I have. Okay, next, E2 naman. Ang E2 is, ang charge din niya is 12 to the 4 Newton per Coulomb. Ngayon, ano ang distance niya? 4 centimeters. Yung Q2 is 4 centimeters away from point A, right? Or point A is 4 centimeters away from Q2. At anong direction? To the right din kasi ang negative charge ay, ang electric field due to a negative charge ay nagpo-point towards the negative charge. So ang point A, sa point A ngayon, yung electric field ay nakaturo dun sa negative charge or dun sa positive X direction. Okay, so plus I hat. Plus ba to? Plus yan, di ba? Okay, so ang EA ngayon ay equal sa, syempre pag sinimplify nyo na yan, magiging equal yan sa 9.8 times 10 to the 4 Newton per Coulomb positive I hat. At point C. Okay ba? Clear ba? Okay.
Di ba madali lang? Madali lang physics, di ba? Mag-start tayo sa klase na sinasabi na ano, di ba? Pagsasagot kayo ng yes or no, dapat with confidence. Madali lang, di ba? No. No! Yun. With confidence talaga. Okay. At point C. Asan ang point C? Okay. Ito medyo kailangan natin i-ano ng konti. Sandali ah. And okay, at point C. Asan ang point C? Nandun sa taas. Okay. So, ito medyo ano na to, medyo tawag dito, little bit may konting trigonometry na dito, okay? Now, first of all, syempre dito sa example, binigay na lahat ng ano nung tawag dito ng distances. Okay, in some cases hindi binibigay itong 13 centimeters. Okay? So kailangan yung yun, i-figure out kung ano yung distance between Q1 and point C at saka Q2 at saka point C. Alam niyo ba kung paano kukunin yung 13 centimeters? Just to be ano lang, just to be sure na ano, naintindihan niyo kung ang lahat na nangyayari dito. Alam niyo kung paano nakuha? Sure? Sino hindi nakakalam para i-explain? Okay. Sige, hindi ko na-explain. Sabi niyo alam niyo eh. Oo. Okay. So, at point C, ganun din gagawin natin. Sige, break apart muna natin yung ano, yung solution. So, E1 ay equal sa KQ1 over R1 squared. So, 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per coulomb squared. Okay, Q1 is 12 times 10 to the minus 9 coulomb and then divided by, okay, ano yung R1? Distance between Q1 and point C, that's 13 centimeters. Okay, so 0.13 meters squared. Okay. So this will give us 6.39 times 10 to the 4 Newton per coulomb. Okay. Or 12 times 10 to the minus 9. Dito sa taas. Ito, yung sabihin. Oh. Okay. Alam ko naman yun, tinitignan ko lang kung nagpe-pay attention kayo. Sinasadya. So, good. Very good. Yan. Okay, sumunod kayo dun ha. Isa lang nakapansin na sa sinasadya kong mistake. Okay. So, yes. Yung alin? Yes. Galing ah. Oo nga. Ano pa? Mana? Ito. Coulomb yan, di ba? Tama ba? Hindi, tama yan. Newton per coulomb. Oo nga eh, pati ako. Okay, anyway. Good. Okay. So, anong susunod natin gagawin?
course, yung direction, okay, it's a little bit complicated, di ba? Kasi yung direction will point away from the charge dahil positively charged siya. Tama? Okay. Pero at yung line okay na yon is the line that connects Q1 at saka point C. So ito yung line that connects them. So yan din yung direction ng E1. Okay? Okay? So which means na merong X and Y component yung E1 na ito. Okay ba? Okay, so if you figure out natin mamaya kung ano yung components niya. Tignan muna natin kung ano yung Q2. Sorry, electric field dahil sa Q2. Okay, so E2 ay equal sa KQ2 over R2 squared. So 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per coulomb squared. Okay? Tapos, ang charge is 12 times 10 to the minus 9 coulomb all over. Yung distance ay 0.13 din, right? 0.13 meters squared. So ito ay equal din sa 6.39 times 10 to the 4 Newton per coulomb. Okay? So yan yung magnitude of the electric field dahil sa Q2 at point C. Okay, now ano naman ang direction ng electric field? Ang electric field na yan ay nakaturo towards the negative x-axis, towards the negative charge. Okay? At yung direction niya is along the line that connects point C at saka yung Q2. So ito ngayon yung ating E2 at point C. Okay? Now, anong tawag dito? Intuitively, syempre, kailangan nyo ng konting di ba? Kailangan nyo na syempre pag-isipan to ng konti. Huwag lang kayong solve ng solve. Intuitively, walang magka-cancel yung Y components. Makikita naman natin sa arrows Kasi pag tinignan natin yung Y component ng E1 at yung Y component ng E2, equal lang sila. Kasi yung E1 at saka E2 ay equal in magnitude. Right? And yung angles between yung angle na alpha sa E1 is the same as, of course, yung angle na alpha sa E2. So, ine-expect natin na when we do the calculations na magka-cancel yung E1Y at saka E2Y. Yung E1X at saka yung E2X ay mag-add up kasi they are pointing in the same direction. Okay, so ang net effect nito is that yung EC only has an X component. Okay, so tignan natin ngayon yung X component ng E1X. Okay, so paano natin gagawin yon? We need yung angle na alpha. So saan natin kukunin yung angle na alpha? Sa isang similar na triangle. So, kung ito yung angle na alpha, kung angle alpha yan, from geometry, ibig sabihin ito rin ay angle na alpha. Tama? Okay. So, we can draw a triangle here. Siyempre, itong triangle na ito ay ang distance, itong base na ito is 5 centimeters. Okay? Tapos, kung ito ay 13, ano tong height na ito? 12. Diba? So, Pythagorean triple sila. 5, 12, tsaka 13. Tama? Okay. So, ang cosine alpha ngayon from here is, naglolo ko yung pen ko. So, yung cosine alpha is 5 over 13. And yung sine alpha is 12 over 13. Opposite over hypotenuse. Okay. Pag hindi clear magtanong kayo para ma-discuss natin. Okay. So, ibig sabihin,
Now we can write these out into their components. So, E, C. Dali lang pala. Ay equal sa E1 plus E2. Ano yun? Sir, sa C, sir, dapat 6.39 times 10 raised to 3. 39 times 10 raised to 3. Ay, oo nga. Dapat times 10 to the 3. Okay. Okay, so E1 plus E2. Okay, ang E1 ay may X and Y components. So, i-break ko na ito into their X and Y components. Okay? So, ang X component nito ay 6.39 times 10 to the 3 Newton per Coulomb. Okay, X component ito. So, ibig sabihin ito ay cosine alpha. At ang cosine alpha ay 5 over 13. So, multiply ko to by 5 over 13. Anong direction ng X component base dun sa figure? Positive. Towards the positive X direction. So, positive I hat yung ilalagay natin na unit vector dito. Positive I hat. Okay. Then, yung Y component ng E1 is 6.39. Actually, pwede na tayo mag-ano dito. Kasi common naman sa kanila. So, ito ay 5 over 13 positive I hat plus 6.39 times sine alpha, di ba? Ang sine alpha is 12 over 13. Anong direction ng E1? Y component ng E1? So, ang Y component ng E1 ay okay, towards the positive Y direction. So, ito ay positive J hat. Okay? Ang E2 naman ngayon ay, syempre ganun din. (6.39) times 10 to the 3 Newton per Coulomb. Okay, and then ang X component nito is 5 over 13. Okay, positive I hat plus 12 over 13. And then, saan nakaturo yung E2? Okay. So, negative J hat. Okay. So, ang matitira ay magka-cancel yung Y components at ang matitira ay yung X components lang. Okay. So, that will be 4.9. Huh? Kasi may 5 over 13. No? 4.9 times 10 to the 3 Newton per Coulomb positive I hat. Okay. Okay ba? Clear ba? Clear. Okay, good. Yes. Comes to going the solution po. Kaya ito po namin bakit mawawala si Y component sa solution. Ito yung point, no? Pag exam, ano bang purpose ng exam? Yes, oo. So syempre, paano malalaman ng teacher kung talagang naintindihan ninyo? Okay? And the way to do that is to show a complete solution. Okay? Okay?
So, yun yung ano doon, yun yung idea doon. At saka yung maayos na solution, yung hindi yung alam ko yung iba sa inyo pag nagsusulat ng solution gaganyan, especially pag exam ano, gaganyan tas inisip nila mali, tas magsa-scratch muna dun sa isang corner, di ba? Mag-scratch pad muna din sa isang corner, tapos saka ilalagay yung solution, maya-maya kung saan-saan na yung steps. Di ba? May ganun ba sa inyo? Sino nag-yes? Okay? So sa exam maganda na maayos yung ano niyo, step by step din para klaro din sa amin kung ano yung kung naintindihan niyo talaga or hindi. Okay? Okay. Better na gumamit na lang kayo ng scratchpad and then i-rewrite niyo na lang yung solution niyo. Okay. Pero yung point is, maganda kung maipakita niyo na alam niyo talaga yung ginagawa niyo. Okay? Otherwise kami, manghuhula din kami, alam ba talaga niya yung ginagawa niya? Yun yung tatanungin namin sa paper ninyo. Okay, questions? May iba pang questions? Nana? Okay. Okay, so next problem. Okay. So merong 3-point charges, okay, all of them negative, and they lie in a line as shown in the figure. Okay, so find the magnitude and direction of the electric field this combination of charges produces at point P, okay, which lies 6 centimeters from the -2 microcoulomb charge measured perpendicular to the line connecting the 3 charges. Okay? Okay, kung wala yung figure na yan, sa tingin nyo, mafe-figure out nyo ba kung ano yung itsura niyan? With confidence talaga. Actually, hindi. Hindi. Klaro naman. I-break nyo lang i-break nyo lang yung sentences. Diba? So, kasi sinasabi naman dito, 3 negative point charges lie along a line. Okay? So, halimbawa, wala yung figure na yan. Okay? So, pwede naman kayong, syempre, lalagay nyo, di ba? 3-point charges and they lie along a straight line. Doesn't matter kung horizontal or vertical. Okay? So, ito yung line na nagko-connect sa kanila. Okay? Ngayon, ang sabi rito, point P. Asan yung point P? It lies kasi sinabi dito as shown, ano? Pero syempre yeah, sure. Syempre, tawag dito, kung hindi, kung hindi yan binigay, or typically, i-describe niya kung ano yung charges, at kung saan located yung charges na yon. So, this is negative, and this is negative 5.00 nanocoulomb. So, sinabi dito na at point P, okay, it lies, point P which lies 6 centimeters from the -2 microcoulomb charge. Ito yung 2 microcoulomb na charge. Okay? It lies 6 centimeters, okay, from the 2 microcoulomb na charge perpendicular to the line. Okay? Perpendicular to the line that connects the 3 charges. So kung ito yung line na nagko-connect sa tatlong charges, nag-drawing kayo ng perpendicular line ngayon, and somewhere dyan, 6 centimeters away from the 2 microcoulomb charge, andyan yung point P. Okay? Okay? So actually, this problem is not mathematical, it's not physical, but it's an English problem. Tama ba? Tama ba? It's somewhat mathematical kasi kailangan yung sinasabi niya na perpendicular siya sa line that connects the three. The three charges. Okay? So kailangan niyo ma-figure out yung itsura na yun. So, of course, may mga ganong klaseng problems na hindi binibigay sa inyo yung figure. Okay, instead kailangan yung i-figure out kung ano yung yes. Usually sasabihin yan. Pag walang visual representation, siyempre sasabihin niya kung ano yung charge. Kung saan located yung charges, di ba? Kung yung -2 charge nasa gitna, ganun. -2 na nako. Okay? Okay. Any other questions?
Okay, lahat ng charges na ito ay negative, which means na at point P, saan nakaturo yung electric field? So may tatlong electric field lines, di ba? Yung isang electric field line na nakaturo dun sa negative charge sa taas, yung isa ay nakaturo sa negative 2 microcoulomb na charge at yung isa nakaturo dun sa baba na negative 5 microcoulomb na charge. Okay? So, magdodrawing tayo ngayon ng line that connects these charges. Ito yung, negative, no? So, ito yung, okay, yan yung una na electric field. So, tawagin na lang natin tong E1. Ito yung pangalawang electric field. Tawagin natin yung E2. Ay, mali. Dapat sa point P natin dinodrawing. So, point P, ito yung E1. Okay, ito yung E2. At ito yung E3. Ay, oo nga, negative siya. Yes. So, ito yung, ulitin natin, ito yung E3. Ito yung E2. At ito naman yung E1. Okay? E1. E2, E1. Okay. Tignan niyo ulit yung na-drawing na figure. Intuitively, ang ina-expect natin na final answer is along the x-axis lang. Kasi ina-expect natin na yung y component ng E1 at yung y component ng E3 ay magka-cancel. Bakit? They have the same magnitude, negative 5 microcoulomb sila pareho. Okay, opposite direction and equidistant. Okay, equal yung distance ng babang negative 5 microcoulomb na charge dun sa point P at yung taas na negative 5 microcoulomb na charge dun sa point P. Okay? Okay, sige. Siyempre, kailangan natin ipakita. Okay, so ito ngayon yung angle na, anong Greek letter ang gusto niyo? Omega. Theta. Boring naman ang theta. Ano bang? Dami. Phi. Phi. Okay. Naiintindihan nyo kung bakit sila equal? Okay, equal yung dalawang angles na yan, di ba? Okay. Sige. So from here, kailangan natin i-figure out kung ano yung angle na phi. Okay, so magdodrawing tayo ng triangle. Okay. Ngayon, ito, anong distance itong base? So meron tayo ngayong triangle. Okay. So syempre, para hindi rin nakaka-overwhelm, okay, at nilalagay nyo lahat dun sa figure, ilipat nyo na lang, di ba? So ito ay 6 centimeters. Ito ay 8 centimeters. So yung hypotenuse ngayon ay 10 centimeters. Naglolo ko hindi ko alam kung yung pen o yung iPad, yung pen o yung iPad. Wala na yatang tinta yung pen eh. Paubos na. Oh. So, ito yung angle na alpha. Ay, invento na naman ako. Phi. So, ibig sabihin, ang cosine phi is adjacent over hypotenuse. So, 6 over 10. And then ang sine phi ay 8 over 10. Opposite over hypotenuse. Okay?
Okay, good. Sige, so, ang electric field ngayon at point P ay equal sa, okay, dun muna tayo sa upper charge. Okay. Ano ang electric field dun sa upper charge? So, tawag dito, negative, ba't negative? 9 times 10 to the 9 Newton meter squared per coulomb squared. Okay. Common yung constant na yan sa lahat. So, ilalabas ko na siya. Okay? Okay. So, dun sa first na charge, ano ang cosine alpha? 6/10. Tapos ano ang direction ng x component niya? Towards the negative x direction, right? So negative I hat plus anong y component? Yung sine phi, di ba? Tapos anong direction ng y component ng electric field? Towards the positive y axis. Okay? So positive j hat. Okay. So yan yung para sa upper. Okay. So ito yung upper charge. Yes? Mhm. Okay lang naman. Kung 0.6 ang gagamitin niyo diyan, okay lang din. Yes. Ano yung sabihin? Kung paano nakuha yung negative I hat? Alin? Iniisip po ko si Sir Len, wala pa po nasa state na positive x direction. Yung alin? Oo nga, kasi nasa utak ko lang siya eh. Hindi ko nilabas sa utak ko eh. Okay. Yon. O, di ba? Yan. Okay, good. Sinasadya ko talaga hindi isulat yung coordinate system. Okay. So, plus. So, ito naman yung middle charge. Okay? Yung middle charge ngayon ay ang electric field niya sa nakaturo towards the negative charge lang, which is along the x-axis pointing to the negative x direction. So, ang magnitude niya is 9 times 10 to... sorry. May kulang pa pala dito. Ha? Yung charge at saka yung distance pa. Yung distance. Okay? So, masyado tayo nagmamadali eh. Or baka ako lang. So, ano na to? Anong charge dito? 5 times 10 to the minus 6 coulomb all over. Ano yung distance na yan? Anong distance between point P and yung upper charge? So, 10 centimeters. Tama? Okay, so 0.10 meters squared. Okay? Okay. Ito ngayon yung upper charge. Okay. Yung middle charge naman, nakaturo towards the negative x direction. So, ang magnitude ng charge is 2 times 10 to the minus 6 coulomb all over. Ano yung distance? Gaano kalayo yung charge na yan from point P? 6 centimeters, di ba? So, 0.06 meters and then squared. And then, nakaturo siya towards the negative x direction, so negative I hat. Yung ano niya. So, yan yung middle
Charge. Okay, and then yung lower charge ay so yung lower charge ay ano ang ang x component? It's also 6/10, pero anong direction nung x component niya? Towards the negative x-axis, so negative I hat plus dito it's also ang sine phi is 8/10 and then negative j hat. Nakaturo siya sa negative y direction. Okay? Tapos ang charge dito is also 5 times 10 to the minus 6 coulomb all over, gano'n siya kalayo? So 0.10 meter square. Okay. Okay. Okay, so equal to saan? Okay, so wala na yung sa notes ko, paki-compute na lang. Yung alin? Oo. Oo. Alangan naman sa akin lang yun. Sinulat ko, tapos pagbabawal ko kayo na gawin yun. Siyempre. Hmm. Then lower charge. Someone has that. Syntax error. Ayun, syntax error. Okay. 4.59 1827. Okay, 9,545. 45, 45 4.5, 4.5, 9. Hindi na kasi siya problem na siya, hindi siya example. 4.5, 9, 27, 0.01, 27, 2,700. 2,700 plus 9, 18, may 0.06. 2.7, 918. 18 divided by 06. 81,800 divided by 6. Kaya siya, nga no, million nga siya no. 27, 2.7. Ano nakuha niyo? 7.7?
Ano? 5 million. 5 million. So, 5 million? And 10 million. 10 million? Sir, 1.04 times 10 raised to 7. 1.04 times 10 raised to the 7. Dali ah. 5 million? Oh, 1.0 times 10 raised to negative 7. That's 10 million. 10.04. Oh, yes. Oh, 10.4, di ba? 10.4 times 10 to the 6. Tama? Yeah. Ah. Wala akong ginamit na calculator. Hindi naman. Bigyan ko kayo ng tip bago tayo mag-play. Kasi yung iba sa inyo nag-error dun sa ano, di ba? Kasi sinasabay niyo yung exponents eh. Lalo na pag malalaki na yung exponent yan. May mass na may 10 to the minus 31 ng electron. Di ba? Tapos meron pang, ano tawag dito, iba pang constants na malaki yung exponent. So kalimutan nyo muna yung exponents for now. Ang gawin nyo, gamitin nyo lang muna yung whole numbers, yung numbers na. Alam nyo na ito, tsaka ito magka-cancel. Yes. Okay? So huwag nyo na pakialaman yan. Okay? Ito na lang yung itindihin nyo. Yan. Okay? Ito na lang, balik. Okay? So, ito yung ginawa ko. 9 times 5, 45. Divide by 10, times 6, 4.5 times 2, 4.5 times 2, 9, 4.5 times 2 lang tinatanong ko. Masyado ka na mga advance. 4.5 times 2 ay 9 times 3, 27. 27 ha? Okay. Divided by 0.1, 27 divided by 0.1. 70 divided by another 0.1 kasi squared yan. 1,700. Okay. Meron tayo, may 10 to the 9 ako dyan, tsaka 10 to the minus 6 dito. Ang exponent ko ay 3. So times 1,000. So 2.7 million. Okay? Pero doblehin ko yan kasi may isa pa ako dito. So 5.4. Okay? Okay. Ito. 9 times 2, 18. Divided by 0.06. Naisipin nyo, sobrang hirap yan. Sobrang hirap naman. 18 divided by 6 lang yan eh. Ano 18 divided by 6? 3. Pero may dalawang decimal places. So ilan yun? Divide yan ha, divide. Being 18 divided by 6 lang tayo. Hindi ko pa ini-square. 18 divided by 6. 3. Pero may dalawang decimal places, so 1800. Right? Yes. 1800 divided by another 0.06 kasi square siya. Diba 18 divided by 6? Ay, ano sinasabi ko? 18 divided by 30. 30 divided by 6. 30 divided by 6. 5. Diba? Ano yun? 3. Saan na ba tayo? Sinasabi ko 18. 3,000 na, diba? Tama? 3,000. Shit, ako na dito ah. 9 times 2, 18. Divided by 0.06. So, 1,800. 3,000. 3,000. Divided by another 0.06. Magiging 5,000. Diba? Tapos yung ano doon, yung exponent na 1,000. So, magiging 5 million. 5 million plus yung 5.4 million, 10.4. Okay? Pag wala kayong calculator, yun na yun. Okay na? Okay, sige. Let's take a break. Okay. Ay, oo nga. Okay, so, again, dito sa second part, ang didiscuss natin dito ay yung mga systems na
tawag dito, continuous yung surfaces. Okay? So hindi na sila single charges. Like this, for example. Okay, so this is a ring of charge. Okay, so ang tawag dyan is a ring of charge. Ano yung electric field due to this ring of charge? Of course, ang isang approach dito is to consider this as multiple point charges na arranged in a ring. Diba? So imagine niyo ito, isang point charge, isang point charge, isang point charge, isang point charge. Okay? So maraming point charges sila pero na-arrange na sila sa isang ring. Okay? Now, syempre ang gagawin niyo is kukunin niyo yung effect ng charge na to dun sa point P. And then yung susunod na charge dun sa point P. Yung third charge, anong effect niya sa point P? Yung fourth charge, anong effect niya sa point P? Hanggang sa makuha niyo lahat. Okay? Dito. Nakasunod? Okay. And dito niyo na makikita yung similarity sa integration, usefulness ng integration. Kasi you really can't add kung ano yung individually, kung ano yung charges. Pero pwede nyo gawin is integrate nyo. Kasi each charge is occupies sort of an infinitesimal point region dun sa ring. Diba? At yung i-integrate nyo ngayon ay yung ring, yung space dun sa ring, hindi yung charge. Nagkakaintindihan ba tayo doon? But, yung charge ay related sa tawag dito, sa position. Okay? Niya dun sa ring. Sumasakit na ba ulo mo? Okay. Okay? Ang mathematics is this. Yung i-integrate nyo talaga is yung infinitesimal na space. So, ang integral is with respect to space. Pero, yung space na yun ay merong ding charge. So, essentially, ang ina-add ninyo is yung effect ng charge. So, essentially, it will translate to an integration of charge but not integration of space. Kasi related yung charge dun sa space. Okay, kung hindi siya clear ngayon, okay lang kasi makikita niyo yun dun sa exercise. Yes. Parang function po siya ng isang line. Tapos, Yes. and tapos dun sa parang the space around is parang the area under the curve. Parang pwede na may decision naman. Yes, parang well, actually hindi area under the curve. Yung integral is geometry. Yung area under the curve is graphical interpretation ng integration. Pero hindi physical interpretation ng system. Naintindihan? Clear ba yun? Or may sense ba yun? So yun. So hindi siya area under the curve talaga. Kasi mathematical representation yung area under the curve. Okay? Okay? So yun. Okay. So, dahil nasabi ko na rin yung idea na yon na i-broken down siya into tawag dito to i-break down natin to into infinitesimal spaces. Now, ito pa yung isang intuition diyan. Kung itong region na ito ay merong charge at itong region na ito ay merong charge at titignan niyo yung effect ng point na yan, ng charge na yan dito sa point P. So magkakaroon siya ng electric field na ganyan. At itong charge na to, ititignan niyo yung effect niya sa point P, magkakaroon siya ng ano na ganyan. Okay? And since pareho lang yan na dq, okay, at pareho yung distance, ine-expect natin na yung y components nila ay magka-cancel. Di ba? Okay. Okay? Ganon din dito. Itong dq na yan, meron din siyang y component doon at meron din siyang y component dito, magka-cancel. So, essentially, yung net effect nito, pag in-add mo lahat sila, yung y component ay mawawala. So, ang ine-expect natin na sagot dito ay x component lang. Now, this is a bit tricky kasi integration nga siya. Okay, yung approach dito ay yung mathematical approach dito, yung mathematical solution is an integration. Okay, so yun yung ano natin dito, yun yung pag-aaralan natin dito. Okay. Any questions so far? Okay, alam ko na hindi pa fully naintindihan for some. Okay, so yan na natin, babagalan natin ngayon yung ano. Yes. 2D or 3D? 2D or 3D? Actually, this is a 2D. Okay, naintindihan ko kung bakit mo tinatanong yan kasi meron ka pang component dito, no? 'Di ba? Z. Pero actually it's just
Actually, magiging 1D na lang siya kasi nga X component lang yung matitira eh. Pero naintindihan ko yung sinasabi mo. So, itong charge na ito, okay, at itong charge na nandito, okay, will have an effect on P, pero yung, paano ko ba i-drawing to? Ang hirap kasing i-drawing pag 2D lang yung surface eh. Ganyan at saka doon, pero sideways yan sideways. Magka-cancel itong component na ito at saka component na yon. Yung sideways na component. Okay? So talagang lahat ng puruan lang, x-axis lang. Yung matitira ay horizontal na lang. Clear ba yun? Okay. Sige, good. Okay, so express muna natin yung infinitesimal region na yan in terms of yung infinitesimal region at kung ano yung charge dun sa region na yan. So yung charge dun sa region na yan ay tatawagin nating dq. Yes, hindi yung ice cream. Okay. Charge of, ano tawag dito? Charge, Tagalog na lang, sa infinitesimal region. Okay. Okay. So, ano yung electric field na pinoproduce dahil sa dq? Okay, yun yung tanong dyan. So, anong electric field na pinoproduce ng dq na yan? Okay. Ganun pa rin, gagamitin nyo pa rin yung same na equation. K, di ba? dq over R. Okay, K dq over R. Squared. Okay? So, ano yung R ngayon? Ano yung R? Ang R is the distance between dq and point P. At kung titignan nyo rito sa figure, syempre yung point P na yan, defined naman siya with respect dun sa origin. At yung layo niya sa origin is X. Okay? Tapos, yung ring has a radius A. Okay? So which means na itong R na ito, distance from dq to point P ay X squared plus A squared, then kunin mo yung square root nun. Nakasunod? Sunod? Okay. So, dahil squared siya, magiging X squared over A squared na lang siya. Okay? Okay? Okay. O, di ba kailangan din natin ng X tsaka Y component. So, ito na yung DE. Yan yung magnitude na to. Okay, pero kailangan din natin yung X and Y components. Saan natin kukunin yon? So, we need to define an angle alpha. And an angle. So, ito yung angle na dinefine natin, angle alpha. Okay, ito yung angle na alpha which relates yung E with the X and Y component. Pero from geometry, ito at saka ito ay similar angles. So, ito ngayon ang pagbabasehan natin na triangle. Okay, para makuha yung angle na alpha. So, from there, masasabi natin na yung cosine alpha ay equal sa adjacent over hypotenuse. So, X over X squared plus A squared and then square root. And then yung sine alpha ay equal sa opposite which is A divided by square root ng X squared plus A squared. Clear ba yan? Okay. So, di ba kung titignan nyo, parang paulit-ulit lang natin ginagawa yung exercise na diniscuss natin before. Yung procedure is the same, yung mathematical equation is the same. Ang talagang kailangan nyo lang pag-isipan dito is how to treat yung system. Okay? How to break apart the system para alam nyo kung ano yung expression for DE. Okay? So, ang DEX ngayon ay equal sa K dq X squared plus A squared and then yung cosine alpha, okay, which is X over X squared plus A squared square root. Tama ba? Okay. So, equal to ngayon sa K X dq over X squared plus A squared raised to the 3/2.
Sige. Sure. Okay, y component. Ang y component is k dq over x squared plus a squared. Ito yung magnitude ng dE multiplied by sine alpha. Ang sine alpha ay a over square root ng x squared plus a squared. So a over square root ng x squared plus a squared. So this will be k a dq over x squared plus a squared raised to the 3/2. Okay, now ang approach dito is you integrate each component para makuha yung ex at saka yung ey. Okay? Pero yung dq, okay, it's the tawag dito, it's the infinitesimal charge. Okay, at yan din yung yung variable of integration q. Okay? Pero yung function, okay, yung integrand ninyo ay functions of x. Naintindihan niyo yung dilemma dito? So, paano kayo makapag-integrate kung yung variable of integration nyo ay q, pero yung function na ini-integrate nyo ay x? So, q has to be related to x. Yun yung sinasabi ko kanina, okay, na you're actually integrating space, pero when you build the equation, you're starting out with yung charge. Okay? So, you need to relate dq to dx. Okay, so paano nyo gagamitin yan? O paano nyo i-relate yan? So what you're going to do is, i-assume nyo muna na yung ring of charge na yan has an even distribution of charge. Okay? Even yung distribution of charge. So meaning, we can define a variable na, let's say, alpha. Okay? Yung alpha na yan yung titawagin natin na linear charge density. Okay? It's a charge density, pero linear siya. Pag sinabing density, di ba sa 101, ang density is mass per unit volume. Di ba? Pero kung linear charge siya, hindi siya volume, line lang siya, it's mass per unit line or mass per unit length. Naintindihan niyo? And since ito ay charge density, not mass density, ito ay charge per unit length. Okay? So which means ng alpha is equal to the total charge divided by yung length ng ring. Ano bang length ng ring? Yung circumference niya, which is 2 pi. Ano ang radius ng ring? A. So ang circumference niya is 2 pi A. Yes. Okay. Pero hindi yan ang hinahanap natin. Hinahanap natin ay dq eh. Di ba? Okay. Yan dq na yan ay contained in a small space, in an infinitesimal space na dx. Tama? So yung linear charge density is dq over dx. Naintindihan niyo? O hindi? Kasi nga yung dq na yan, tanggalin ko lang itong dinowing ko rito. Yung dq na yan ay contained dyan sa yung maliit na region na yan. At yung maliit na region na yan ay actually S yung ginamit niya, no? Sorry. ds. So dapat S yung ilalagay ko rito. So yung dq na yon ay confined dun sa sa maliit na region ng space na ds. Okay? So charge per unit length. Yung charge na dq ay nandoon sa region na ds. And that's why sinabi ko na ina-assume natin na uniform yung distribution ng charge. Otherwise, hindi natin may-equate yung dalawa na yan. Hindi natin may-equate ito sa isa't isa. Okay, so dapat yung distribution is the same. It's the same all throughout. Okay, pero dito nilagay na ds pero syempre gagawin na lang natin dx kasi dx yung ginamit natin
anong tawag dito? Dx yung... Hindi, okay lang yung ds na yan kasi yung limits of integration ay will be in terms of x. So, naintindihan nyo to? Naintindihan nyo yung concept na yan? Okay lang. Go lang. I-email mo nga ako na na isama ka sa mailing list. Para makuha mo rin yung yung notes. Okay, ang tawag dito. Naintindihan niyo ba 'to? Naintindihan niyo yung explanation na gusto niyo ipaulit? Yes. Sure. Yes. Given po, yung term po is within the space which is DS. Yes. So you can Yes. test the circumference of the rectangle. Can test with a small point to Yes. become yes. Yes. Exactly. Okay. Ganito yung isa natin pwedeng gawin. Okay. Meron kayong donut. Jacob. Di ba? Donut. Siyempre, in-expect, wala akong pakialam kung ano yung, kung Krispy Kreme siya or ano. Okay, basta may donut. Okay? Ilan tayo lahat dito? Nasa 22 yata tayo eh. Okay? Paghahatian natin yung isang donut na yon. Di ba? Paghahatian natin isang donut na yon. Yung donut, ang radius niya is A. Di ba? So, yung kanyang linear mass, kay mass ang importante dito eh. Wala namang charge yung donut. Yung linear mass density ng donut is yung mass ng buong donut divided by yung circumference ng donut. Naintindihan nyo ba yun? I-divide natin yun sa 22. Kasi 22 tayo eh. 23 kasama ako. Di ba? Siyempre, hindi porket teacher ako, mas malaki yung share code. Pare-pareho tayo na share. Tama? Okay ba yun? Kunwari. O, di-divide natin yung donut na yun sa 23. So, ibig sabihin yung isang maliit na piece, 1/23 na piece, okay, ay confined in a 1/23 na region. Di ba? May sense ba yun? In the same way, yung DQ na yan is confined dun sa region na DS. Ayos? Ayos? Gusto niyo na mag-donut ngayon, no? Yes! February, sir, clarify ko lang. Ibig sabihin, maraming part na DS dyan sa pupuno na donut ngayon. Yes. Oh. Yung DS na yan ay merong effect sa point P. Yung susunod na DS, nakatabi niya, meron din siya effect sa point P. At yung susunod pa nun, may effect siya sa point P. Pag inad mo sila, essentially you're doing integration. Yun yung ginagawa sa math, di ba? You do infinitesimal regions, tapos i-add nyo yung regions na yun, yung summation magiging integral. Yes. And yun din sinasabi ko, kaya importante na uniform yung density. Uniformly distributed yung charge. Kasi kung yung donut na yan, mas malaman dun sa isang region, tas mahangin dun sa isang region, 'di ba? Lugi. At mahirap i-integrate, 'di ba? Kasi hindi distributed yung hindi distributed yung mass. Ganun din sa charge. Kung hindi sila even, mahirap siyang i-integrate. Nakasunod? Nakasunod. Okay. So good. Oo nga. Although ganun naman talaga ang donut, hindi naman talaga uniform eh. No? Minsan matsambahan mo talaga ng pagkagat mo hangin lang eh. Okay. So dito muna tayo sa x component. Okay, kunin muna natin yung integral ng x component yan. Okay, so nilagay na natin yung expression. Sabi natin ngayon, yung dq, so isusulat ko dito, kx over x squared plus a squared raised to the 3/2. And then yung dq from here, okay, ay equal sa lambda ds. Tama?
Tama? Yung dq ay equal sa lambda ds. So papalitan ko ngayon dq dito ng lambda ds. D pa rin to kasi hindi pa ako nag-integrate. Mhm. So you define, alam ko po X, so lambda mo siya again. Hindi. Ito. dq ay equal sa lambda times ds. Yes. Oo. Tapos na is equal to this unit charge density. Okay? Diyan na tayo, dito na tayo ngayon mag-integrate. So, ang EX ngayon is from 0. Ang EX ngayon is K lambda and then X over X squared plus A squared raised to the 3/2. Integral ng ds. Okay. Hindi. So, X over X squared plus A squared 3/2 integral ng ds. Siyempre, tatanungin nyo ngayon, bakit nasa labas yung X? Ha? Ano ba ang definition ng ds? Hindi, dito sa figure. Ano yan ds na yan? Isang region siya dun sa ring, di ba? So pag mag-i-integrate kayo, ang ini-integrate niyo essentially yung pieces dun sa ring. Di ba? Right? So hindi siya related sa X. Tama? Kasi ang X yung horizontal eh. 'Di ba? Oo. Yung S yun nandun sa ring. Tama? Okay? So ngayon, anong limits of integration ninyo? Remember, you're integrating dun sa ring. Ini-integrate nyo yung... So from what value to what value? 0 to 2 pi a. Yes, yung buong ring. Dapat lang, nasa college ka na. Okay, lambda x over x squared plus a squared raised to the 3/2 times 2 pi a. Anong charge? Wala yung charge dyan. Yung charge is lambda. Tama na. Nagets ko yung point mo. Actually, yun yung susunod ko sasabihin actually. Okay, ano ba ang lambda times 2 pi a? Ayan, no? Lambda times 2 pi a. K lambda, wala na palang lambda. K Q x over x squared plus a squared raised to the 3/2. Yeah, essentially, so one in the bottom is the distance, and then the top is the target, right? And there's a punch, and you got the integration, so that's every after the integration. Yes. Oo, kasi pwede nyo nang i-argue na yung y components ay magka-cancel. Okay? Okay, so syempre ang magandang final answer talaga dyan ay okay, so yung E is equal to
EX I hat, positive I hat kasi nakaturo siya sa positive X direction. Okay? Or KQX over X squared plus A squared raised to the 3/2, then I hat. Yes. Obviously. From the start again, para ma-basic or ano. So, para maging complete. Summarize ko. Okay, pagkatapos nito, sandali lang. Okay, now, syempre you have to make sense of your of the solution. Okay? Anong tawag dito? Isipin nyo, tama ba tong, syempre pag nag-solve kayo ng problem, tama ba tong ginagawa ko? And for that to make sense, you have to relate it to something that you already know. Okay? Syempre, ang isang bagay na alam nyo is yung electric field due to a single point charge. Okay? So, paano nyo i-relate itong ring ngayon sa single point charge lang? So, ang gagawin ninyo is you let X approach infinity. Well, not necessarily approach infinity. Ang gagawin nyo actually is palalakihin nyo yung X such that it's very, very much larger than A. Okay? Pag yung X ay mas malaki sa A, anong mangyayari sa expression na yan? If X is very much larger than A, then yung electric field becomes... Hindi. X is very much larger than A. How is X related to A ngayon? Yung A nyo nasa denominator lang eh. So if X is very much larger than A, ano ngayon yung value ng A in relation to X? And remember, squared pa yan. So talagang diliit yan. Well, sabihin natin negligible yung A squared sa X squared. So we can actually write this as KQX over X squared I hat, or KQ over, over cube yan, cube. Yes. X cube. Naintindihan nyo kung bakit X cube? Kasi X squared raised to the 3/2, di ba? So X cube. Yes. Tama? May X ka sa ibabaw, may X squared ka sa X cube ka sa ilalim. So this is KQX squared I hat. So, bumalik tayo dun sa expression for a single point charge. Di ba? And what that means is that dahil lumayo tayo dun sa ring of charge, sobrang layo natin, hindi na natin nakita yung ring, we already see it as a single point charge. Okay? So, yun yung ibig ko sabihin na you have to make sense of your answer. And for that, to make sense, you have to relate it to something that you already know. Okay? Sige, anong tanong mo? Okay. Mayroon pang ibang tanong? May ibang tanong pa? Ayos? Ayos ba? Okay. Sige. Sabi, i-summarize daw natin. So let's do this. Meron tayong ring of charge. Okay? At gusto natin malaman yung effect ng ring of charge dun sa point P. Okay? Ngayon, ang approach natin dito is to break that ring into infinitesimal points na ang size ay ds. Yung ds na yan ay merong laman na charge na dq. Okay? Ngayon, ang gagawin natin is bawat dq na yon ay titignan natin yung effect dun sa point P. Tapos, i-add natin yung effect ng lahat ng dq. Okay? Essentially, you're doing an integration. Okay? At tignan natin kung anong magiging result sa point P. Now, geometrically, if you just look at the figure, makikita natin lahat ng vertical components ay magka-cancel. Okay, so we're only expecting a horizontal component or a component along the x-axis. So yun yung geometrical na makukuha natin from the figure. So mathematically, nagsisimula tayo ngayon dun sa equation, which is essentially E, K, Q over R squared.
But this time, this is an infinitesimal charge. So, ibig sabihin, infinitesimal din yung electric field. So, dE, okay, equals a K dQ over R squared. Okay. And from here, alam natin yung distance na R squared, equal yan sa X squared plus A squared. So, nireplace natin yung R squared ng X squared plus A squared doon. We also know na kailangan natin siya i-break into components. Okay? Along the X tsaka along the Y. Wala na tayong pakialam sa Y kasi sinabi na nga natin na magka-cancel lang siya. So we're solving for the X component lang. Nakuha natin yung X component from this triangle, okay, using geometry, di ba? And nakuha natin yung expression in terms of X and A using trigonometry. Okay, pinasok natin ngayon yan dito sa expressions natin for the X component and the Y component. And tinignan natin yung result pag in-integrate natin yung X component. Okay, so dito sa expression na to meron tayong ds. And if we do the integration, yung ds na yan is an integration over the ring. It's the position, okay, of each ds dun sa ring, tapos i-integrate mo lang siya over the ring. Okay, so when you do that, so you're integrating from 0 to 2 pi a. Okay, and when you do the math, ang lalabas ay ganyan, o itong expression na ito. And again, tulad ng sinabi natin, kailangan dapat mag-make sense yung sagot na yan. Okay, and for that to make sense, i-relate natin to something that we know. Yun yung single point charge. And for this, para yan ay maging single point charge, yung X ay palalakihin natin para maging negligible yung A. Okay, and we end up with this expression, okay, which is yung expression for a single point charge. Okay ba yan? Okay ba yan? Yes. If X more big than that, that's the most fine. The general, yung parang general ano siya. Regardless kung anong value ng X in relation to A. Okay, ano pa? Anong questions pa? Yes. If you're not really that far from the ring, Mhm. then we're going to use the box equation. Yes. And what we did just now is just proving how that thing came to be. Yes. Okay, kaya pa ba natin na isa pa? Hindi na siguro. Yes. Mga around 6-7 minutes. Ay, ang babaw ninyo. Okay, sige. Ituloy na lang natin yung may dalawa pang examples. Maganda ma-discuss din natin yun. Kasi yung isang example, this one, hindi na, yung when you do the integration, related na yung Q dun sa Y. So ngayon, mag-integrate ka na over Y. Hindi tulad kanina, wala tayong pakialam dun sa X, di ba? Yung integral is over ds. Pero ngayon, meron na siyang related na siya dun sa displacement talaga. Okay? Makikita natin yung relation na yan. And yung third na example is a disk. So hindi lang siya ring. Ang gagawin natin dito, ang approach natin dito, kukunin lang natin yung ring and then integrate. May isang integration tayo sa ring and then integrate natin over yung radius ng disk. Okay? Oh, hayop talaga. Okay? Okay. Sige, dahan-dahanin lang natin yung discussion para maintindihan ninyo. Pero abot naman tayo sa schedule. Okay, sige. Kung wala ng tanong, then I'll see some of you tomorrow and yung iba sa Friday.